Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 6 ng Hulyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 5:26 ng umaga. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa napanood ko nung isang araw na ito si Rodrigo Roa Duterte, ang bayad pala kay Kaupman ay 800 million. Napanood ko po doon kay Vlogcaster nung isang araw. Tinatalakay niya 800 million ang acceptance fee at 100 million per month pesos ang bayad niya kay Kaupman, yung abogado niya. Ngayon, ang title ko po ay Bayad ni Duterte kay Kaupman, 800 million acceptance fee, 100 million per month. Ayan po ay totoo siguro yan. Okay. Ngayon ay ang masasabi ko po dyan ay mahal ni Duterte ang kanyang buhay o ang kanyang sarili. Di ba? Kaya magbabayad siya. Mahal ni Duterte ang kanyang sarili, kaya bayad siya. Yan po kasi po ito po ay nangyayari sa tunay na buhay po sa tunay na buhay po may nangyayari po na ganito. At maswerte nga tayo kung may nasasaksihan tayo na mga pangyayari na ganyan, na bumabayad ng malaki dahil mahal niya ang kanyang sarili. Opo, bumabayad po ng abogado, ng doktor, o yung mga propagandist. Opo, kasi nga mahal niya ang kanyang sarili. Ay kung hindi niya mahal ang kanyang sarili, halimbawa may sakit, ay ayaw na niyang paggamot, hindi ba? Ganun po eh. Now, ito naman kay Duterte, may kaso, ay kung hindi niya mahal ang kanyang sarili, ay hahayaan na lang niya yan. Pero nga ay nakasulat po sa Biblia yan eh. Yang mahal ang kanyang sarili, kaya nagbabayad siya ng malaki. Ay kung hindi naman po siya magbayad, ay baka agad siyang makulong. O nakakulong pala siya pero tuloy-tuloy na. Ganun po yan. Kung hindi naman siya lalaban o hindi siya babayad ng abogado, at yun nga, ay hahayaan na lang niya. Ngayon ay yan po ay parusa po kasi yan eh. Parusa. Opo. Maaring hindi natin alam yan. Pero kung pinag-aralan nyo po ang Biblia o pinag-aralan nyo po yung mga pangyayari na nangyayari dyan sa paligid, ay magkonklusyon kayo na parusa po yan. Opo, parusa. At yan ang tatalakayin ko. Natalakay ko na ito dati pero bibigyan mong emphasis ngayon kasi hindi ko aalisan yung Bible verse na yan. Dalawa na lang para hindi tayo tumagal. Opo, pero bago po ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna o pasalamatan yung mga sumusubaybay sa atin.
Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Arik Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Lalir Narvaez, Josialan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamboro Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacbando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lene Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John Disingo, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumos Ticton, Tip Mercado, Bernadette Francisco, User P.U., Cyril Andres, Hermihinil Dugarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Walde Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Mahal ni Duterte ang kanyang sarili, kaya kahit na malaki yung bayad ay babayad siya. Yan po Ngayon ay bakit ko sinasabi na parusa po yan? Maaring hindi natin nakikita, pero kung nagbabasa tayo ng Biblia, parusa po yan Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Yan po. Hindi ko nakukunin yung the good man leaves an inheritance for his children's children. Ang ibig sabihin sa apo, hanggang apo, nakikita yung mga pinundar niya. A good man leaves inheritance to his children's children, hindi ba? But the wealth, yung kayamanan daw, but the wealth of the sinner, sa iba kasi ito wicked but the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Parang iniipon lang para dun sa mabubuting tao o naiipon lang para mapunta dun sa mabubuting tao. Yan po. Ito po ay sulat po ng Panginoon ito o galing mismo sa Panginoon kaya hindi po natin pwedeng sabihin na hindi totoo yan. Opo, ay si Solomon po ang sumulat yan. Ay si Solomon ata nabuhay ng 3,000 years ago.
Opo, ay hanggang ngayon hindi po tinatanggal yan. Oh, at nakasulat po yan. Oh, the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Kaya parusa po yan eh. Mag-iipon sila ng mag-iipon, pero later on ay ang Diyos po ang masusunod dyan kung saan pupunta yung mga kayamanan nila. Oh, ay ako nga po ang tansya ko doon sa 6 trillion na inutang ni Duterte, 6 trillion po ha, doon lang ito doon sa utang ha, kasi ibinaon tayo ng 6 trillion po Ang utang nung nagsimula si Duterte, ang utang po ng Pilipinas ay 6 trillion. Simula yun. Oh, yung iniwan na utang ni Pinoy. Pero lahat-lahat na yun, pati yung utang ni GMA, ni Fidel Ramos, ni Irap, pati yung kay Cory siguro kung hindi pa nabayaran. Kasi nare-restructure po kasi ang utang Ang alam kong utang ay 30 years babayaran yan. Parang dito sa Amerika, yung mga bahay 30 years standard po yan. Ngayon ay kung hindi mabayaran ay nire-restructure po Ngayon ay ito si Duterte, noong kapanahonan naman niya, ang inutang niya ay 6 trillion. Ay ang tansya ko po, dun sa 6 trillion, 1 trillion ang napunta sa personal lang na pera ni Duterte. Yung 2 trillion siguro, ay ang pinaghati-hatian na ng mga congressman o mga senador o mga bureau, mga manager ng kung anong project yan. 2 trillion po yan. Kasi nga, ang tansya kasi ng ang estimate nila, half nung utang napupunta lang sa bulsa 1 trillion na kay Duterte, yung personal lang niya yung 2 trillion ay paghati-hatian na yon ng mga bureaucracy. Ang nagagawa lang talaga ay 3 trillion. Ayan po. Kaya nga iyan ay mapupunta yan sa is stored up for the righteous. Ayan po Ngayon ay punta po tayo ngayon dito sa Matthew 6 verse 19 hanggang 21. Si Jesus Christ po ang nagsalita nito Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ayan po ang nakasulat. Tayo po ay binibigyan ng advice ito ng Panginoon na do not store up for yourselves treasures on earth. Bakit? Ay sinabi ang dahilan pwedeng nasisira ng mga kulisap, hindi ba? O mga yung mga yung mga anay, hindi ba? Moth at saka yung rust. Yung bakal kasi kinakalawang yan Kaya kung nagpatayo ka ng bahay na nasisira din where moth and rust, yung moth ay mga yan, mga anay yan, mga kulisap, mga kung ano-ano yan. Mga bakterya siguro yan. And where thieves
break in and steal. O ayan, pwede rin pala na pasukan ang bahay mo at nakawin, hindi ba? O, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ay sigurado po ito eh. Kung saan ang kayamanan mo, naandun ang puso mo. Ganun po yan. Kung ano yung tinatangkilik mo, naandun po ang puso mo. O, iyan po ang maisishare ko lang po sa inyo, ano? At palagay ko ay nasagutan ko na, ano, bakit ganyan ang nangyayari, hindi ba? Napipilitan ngayon na magbayad ng malaking acceptance fee at monthly pay si Rodrigo Roa Duterte. Kung kailan tatagal yan, hindi natin alam. Basta yan po ang nababalitaan natin, ano. Pero mayroon na nga tayong verse sa Bible eh. Bakit nangyayari yan? Ayun na nga. The wealth of the wicked is stored up for the righteous. Aywan lang natin kung mayroong mga dami din yan. Kasi ang isang kinukonsider ko po yan ay yung mga dami. Kasi kung may ninakaw na salapi, ang usually nang ginagawa ng mga politiko ay binibigay doon sa dami. Ngayon ay baka yung dami ay righteous at biglang namatay yung politiko, namatay na bigla, ay hindi na magkukuha yun. Ayun po ang isang kwan dyan eh, isang isenaryo na pwede rin, hindi ba? The wealth of the wicked is stored up for the righteous. Kasi yung pong politiko ay hahanap po eh ng mapaglalagakan niya. O, hindi doon sa kamag-anak niya, hindi doon sa pangalan niya, pero hahanap siya ng dami na ikukubli. Yan po ano ang isang nakikita ko rin na pwedeng mangyari para matupad itong nakasulat dito na the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Maliban dito nga sa yung malaking bayad kay Kaupman, di ba? 800 million po ang acceptance fee at saka 150 million per month. Ayan po ano, ay mamumulubi yan, hindi ba? Ay walang natin kung tatagal yan ng 1 taon. Di ba? O sige po at hanggang dito na lang po ano at least may natutunan tayo at dinadalayan ko po bago ako mag-umpisa ay sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.